Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Carlos Kita. Kilala ko ito, isang retired AP General. Nakasama ko siya ng medyo matagal-tagal. Sabi niya, PBBM has 4.5 billion confidential fund but was blind about the anomalous flood control projects and GSIS failed investments. Hindi ko alam eh. Sabi niya, ganun ba? Hindi ko alam. Basa tayo sa mga comments. Okay. Paul Sumayo. Isang retired general din. Nakasama ko. That's precisely how I see it also, sir. Where are they using PBBM's Intel Fund? Di rin niya alam yung investment ng GSIS sa online gambling. Toto Magilio, tama ka dyan, sir. He. Dennis De Leon, anyari nasa bansa natin, tirahan ng mga buhaya. Nes Kita, sabi niya, nag-hire na lang sana ng isang batalyong spy. Saan napunta yung perang iyan? Mula nung umupo sila, grabe, ang laki ng kanilang confidential intelligence fund. Saan ginagastos? Tapos, grabe silang accountability, transparency, napakaliit, sinsilyo lang kay BP Sara. 1 billion pesos. Pera ng mga kawani ng gobyerno, GSIS eh. Buti na lang, hindi na ako. Nung una kasi, pagpasok ko sa serbisyo, 1983, ayan, nagko-contribute pa kami ng GSIS, konti-konti. Later on, ang AFP, nalis na kami sa GSIS, may sarili na kaming pension or insurance system. Kaya lang, ang mga kawawang kawani, nagko-contribute. Tapos, ininvest lang ng online pasugalan. Kung hindi pa tinanong ng media, hindi niya na alam. Hindi ko alam eh. Anong klaseng? Okay lang sana kung 1 million. Okay lang sana, 1 million lang. Pwede nang ibalato sa 1 billion. Ininvest. Nalugi. Okay lang, mag-invest ka sana sa mga productive, online gambling. Nakakasira ng pamilyang Pilipino. Tapos hanggang ngayon, ayaw pang ipa-ban dahil pinag-aaralan pa daw. Anong kaibahan ng Pogo sa Pigo? Pigo, yun na yung online gambling. Ang laking kaibahan eh. Ang Pogo, binan nila ang mga nagsusugal, dayuhan, karamihang Chinese. Nakakasira yan, nakakasira. Binan, palakpak. Ang taong bayan nung SONA niya last year. Ngayon, inaasahan itong SONA niya, itong pang-apat na SONA, inaasahan na iban ang online gambling, Pigo. Hanggang ngayon, wala. Bakit daw? Pinag-aralan pa daw eh. So ano bang mas mahalaga sa gobyernong ito? Yung income ng gobyerno dahil kumikita ang PCSO dyan eh. Income, tapos sila rin ang on their own discretion, paano nila gastusin? Hindi ba sila naawa sa 10 a.m. nagpapakamatay ng mga Pilipino na naa-addict sa sugal? Sino ba yung senador na nagsabi? Basta, Senator Villanueva ata. Yung may nakausap siyang gobernador na, pare, sabi niya, grabe dito sa aming probinsya, araw-araw may nagpapakamatay dahil sa online gambling.
O, tapos ayaw pa nilang iban dahil nasasayangan sila sa pera. O, punta tayo sa flood control projects. Trillions na ang nagagastos. Wala pa ring lunas sa problema sa pagbaha. Ay sabi pa niya that's new normal, tanggapin na lang natin, wala na tayong magawa. Ano bang klaseng pag-iisip? O di ba, nung bago siya bumalik galing sa Amerika, yung pinatawag siya doon. Tapos naabutan niya ang grabing baha dahil sa 3 bagyong sunod-sunod plus habagat. Nag-inspect siya, sabi niya, that's new normal, tanggapin na lang natin, wala na tayong magawa. Yung pala, niloloko na siya. It took him 3 years to realize na yung mga pinagmayabang niyang 5,500 control projects, marami doon, kung hindi man guni-guni, palpak. Siya na mismo ang nagsabi. So, why? Why? Delilah. Punta tayo to na. Saan ba ginagastos yung pera na yun? Pasalamat tayo sa isang makabayan black na congressman. Si Congressman Tinio. Kine-question niya. Kung busisihin natin ang confidential funds ni BP Sara, dapat busisihin din ang confidential funds ng Pangulo. Dahil napakalaki. Which is correct. Ganyan ba? Nakakatulong ang makabayan black. Pagtulungan natin na utingkayin, pera ng taong bayan yan. Hindi nila pera. Okay lang, gamitin nyo para sa kabutihan. Kaya lang kung ginagamit kung saan-saan, bakit hindi nyo nalaman yung mga... sa isang podcast ng Pangulo, inamin niya na niloloko lang daw siya ng mga reports. At least, nagising na siya. Kung hindi pa dahil sa eleksyon, noong May 12, hindi na sila magmata kasi natalo sila, napahiya. Kaya wake up call. The people have spoken. Sabi niya, kulang tayo. We need to deliver more. We need to... Yes, tama. Kaya lang sana, gamitin yung maigi ang inyong 4.5 confidential funds para naman hindi na maulit itong niloloko lang tayo ng mga contractors, niloloko lang tayo sa GSIS. Pera ng nakakarami, nalugi lang dahil hindi nyo alam. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area sa kapihan ni Junel. So mag-abono siya, so ako siyang bisitahon. Kini siya, estimate yun nga gini siya sa kutsara. So ang isa ka punuan, 2 ka bangag niya, isa ka kutsara gutanan. Tag tunga-tunga kada bangag. Tunga sa kutsara. So karong adlaw nag-isa na ni siya kabulan. Isa gini siya karong kabulan. So gi-abunuhan na. Abunuhan na. Nga di makuan sa ulan. Kapigod ang makasuyop ani. So mao na ni ang itsura sa kape ni Junel nga isa pa kabulan. So nindot gid kaayo ang iyang tubo. O karon sa pagumang pag-abono ni Junel sa iyang kapihan, magkuha na pod siya, mag-spray. Bas ingat. Salamat yun sa Ginoo nga ug sa nagsuporta sa kape nga mawas gyud mi sa kalisod ani unya
makapaeskwela pa gid mi sa among mga anak. Salamat kaayo. Ug salamat gid kaayo ug sa Ginoo sa naghatag sa suporta sa kape.